Good day mga gulong, for today's video, sagutin po natin ang mga katanungan patungkol sa renewal ng PA. Okay, ang una natin talakayin ang requirements. Ito po ang kailangan nating ihanda kapag magpaparenew po tayo ng Provisional Authority. ORCR ng sasakyan, one government ID ng unit owner, PA, PAMI, at kailangan po nating gumawa or magpagawa ng motion for extension of provisional authority. Sa mga hindi po nakakaalam kung paano mag-produce nitong motion for extension, pwede po kayong pumunta sa tabi ng LTFRB sa May Magalang Street. Tabi-tabi na po yung mga notary public offices doon. Pwede po kayong magpa-assist patungkol dyan sa motion for extension. Kapag nakapagpagawa na po kayo ng motion for extension, maiging i-double check nyo po yung personal details nyo po na nakalagay doon, pati na rin po yung detalye ng sasakyan nyo. Next na po natin yung proseso. Mga kagulong, bago po tayo magpunta sa LTFRB, siguraduhin po muna natin kompleto na ang dala po nating requirements. Punta lang po tayo ng LTFRB East Avenue. Pagpasok nyo po ng gate ng LTFRB, dire-diretso lang po kayo. Yung dulong kwarto po, yun po yung lugar kung saan po kayo magre-renew. First floor lang po yun. Pagpasok nyo po, ang unang pipilahan nyo po ay ang assessment. Window 12 or 13 po yun. Pagkatapos niyo po sa assessment, makikita niyo na po kung magkano ang babayaran nyo. After po nun, punta na po kayo sa cashier. Window 1 or 2 po yun. Pagkatapos niyo po sa cashier, kailangan niyo po munang i-photocopy yung resibo nung pinagbayaran nyo. Then pwede na po kayong pumunta sa Window 7. After niyo po sa Window 7, tapos na po yung proseso. Ang ibibigay po sa inyo ay isang copy po ng motion for extension na may tatak ng LTFRB at yung pinagbayaran nyo pong resibo. Doon naman po sa katanungan kung magkano po ang total na magagastos. Kapag nagpagawa po kayo ng motion for extension, nasa 300 to 350 po yan. Then sa LTFRB naman po ang babayaran nating renewal fee ay nasa 260 pesos. I-add nyo na lang po. And kapag nagpa-renew po tayo, marireceive po natin yung bagong PA po natin dun po sa email address na nilagay natin sa motion for extension. Onting tips lang po sa mga first-timers na mga magpaparenew. Una po, okay lang po na hindi nyo nakadala ang inyong mga sasakyan dahil mahirap po humanap ng parking dyan sa LTFRB East Avenue. Pangalawa po, wag po kayong pupunta ng Friday dahil wala po munang government offices ngayon ng Friday. Kabilang na po doon ang LTFRB. In case po na hindi pa dumadating sa inyong email yung bagong PA at expired na po yung existing na PA nyo, yung pinagbayaran nyo pong resibo at yung motion for extension ay ilagay nyo lang po sa bumabiyahing sasakyan nyo. Para in case po magkaroon ng apprehension ng authority or ng enforcer, yan po ang isa sa mga valid documents na may papakita nyo. So yun mga agulong, hopefully nasagot po natin ang mga katanungan. And sa mga PA holder po dyan na hindi pa po nakakabiyahe sa GrabCar, pwede nyo po ko i-PM para ipa-activate po natin yan na hindi nyo na po kailangan pumunta sa Grab office. Para sa GrabCar online activation, message nyo lang po ako sa aking personal Facebook account. Drive safe mga agulong, ingat!